Blast. Sa ulo ng mga balita, singil sa kuryente sa 2026, paraan din upang makahikayat umano ng investors para mapalakas ang supply ng kuryente ayon sa ERC. Sinabi ni BBM na mahiya naman kayo, mukhang hindi tumatalab ayon sa isang analyst. Testimonya ni Ramil Madriaga, pinasinungalingan ng isang malapit na kaalyado ng mga Duterte. FPRRD hindi pinapalampas sa mga isyu ng terorismo noon ayon sa isang ekonomista. Hinahabol ng ICC mga bansang walang kalaban-laban ayon sa isang propesor. Sa ating international news, mahigit 1,000 sibilyan napatay sa Sudan ng sakupin ng paramilitary group. Sa ating sports news Pilipinas, may mahigit 200 na mga medalya na sa SEA Games 2025. At sa ating showbiz news, Stray Kids nangunguna sa K-pop tours na may pinakamalaking kinita. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes, December 19, 2025. Ako yung makakasama, Val Divinagraph. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Good news ito para sa mga motorista dahil magiging libre ang toll sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Pasko at Bagong Taon. Ipatutupad ito simula December 24, 2025, alas 10 ng gabi hanggang December 25, alas 6 ng umaga. Magiging libre ito muli sa December 31, alas 10 ng gabi hanggang January 1 ng 2026, alas 6 ng umaga. Saklaw din ng libreng toll ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at NLEX Connector. Simula naman ngayong Biyernes, December 19, suspendido muna ang lahat ng roadworks sa NLEX. Sunshine News Blast. Bilang ng sasakyan sa EDSA, inaasahang papalo sa mahigit 450,000 bago ang Pasko ayon sa MMDA. Si Sheena Torno sa detalye. Nag-inspeksyon umaga ng Huwebes ang ilang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, LTO, LTFRB at Department of Transportation sa mga terminal ng bus sa kahabaan ng Cubao, Quezon City. Ito upang personal na malaman ang kalagayan ng mga pasahero, gayon din ng mga driver at konduktor na babiyahe palabas ng Metro Manila. Bukod sa sinasagawang random drug testing sa mga driver at konduktor, ay sinilalim din maging ang mga LTO enforcer. Ito po ay regular nating ginagawa para po to ensure na safe po. Naaalalahanan na rin ni Artes ang publiko lalong-lalo na ang mga magbabakasyon sa labas ng Metro Manila na habaan ng pasensya kung daraan sa EDSA. Noong nakaraang linggo lamang ay umabot na sa 437,000 ang volume o bilang ng mga sasakyan na dumaraan nito. Kaya habang papalapit ang Pasko, inaasahan anya nito na lolobo pa ang bilang ng mga sasakyan na lalong magpapabigat sa daloy ng trapiko. Ang in-expect po talaga namin ay heavy traffic starting tomorrow hanggang weekend po dahil marami na tayong mga kababayan na umuwi sa probinsya. We expect another 5 to 10% increase in the coming days. Last year kasi umabot tayo ng mga 451. So baka this coming weekend and the coming days, baka ma-achieve po natin yan. Mas mataas pa sa 451 na natala natin. Ipinag-utos na rin ng MMDA chairman sa mga law enforcement agency na huwag nang manghuli sa mga motorista na malit lamang ang nilabag na batas trapiko. Pagtunan na lamang anya ng pansin ang pagsasaayos ng mga daloy ng trapiko. Samantala, pinayagan na rin ng MMDA ang mga operator ng bus na dumaan sa EDSA na lalabas ng Metro Manila ngayong nalalapit na ang Pasko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sunshine News Blast. Magkakaroon ng karagdagang singil sa kuryente simula January 2026. Noong nakarang linggo nang i-anunsyo ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance na nagkakahalaga ng 0.371 centavos kada kilowatt-hour. Ang bagong singil ay gagamitin upang ganap na pondohan ng mga planta ng kuryente na kabilang sa Green Energy Auction ng Department of Energy o ang mga planta na gumagawa ng renewable energy.
Ayon sa ERC, ang karagdagang singil ay maaaring magmukhang pabigat para sa consumers, ngunit ipinaliwanag nila na makakahikayat din sila ng mas maraming mamumuhunan dahil dito para mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Sunshine News Blast. Mukhang hindi naman tumatalab ang sinasabi ng Pangulo na mahiya naman kayo bilang pagkondena sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Tugon nito ng political analyst na si Professor Eric De Torres dahil sa panukalang 2026 national budget ay mayroon pa rin mga questionable na bahagi. Sunshine News Blast. Yung mahiya po kayo, parang hindi naman po tinatablan yung mga tao po. So, hindi ko po alam, parang ano po wala pong tagos yung terminong mahiya po kayo. Ang political analyst na si Professor Eric De Torres sa panayam ng SMNI News, natapos na ng Kamara at Senado ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 6.8 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026. Sa ulat, bandang 2:22 ng madaling araw nitong Webes, December 18, 2025, nang ito ay matapos. Sunshine News Blast. Testimonya ni Ramil Madriaga, pinasinungalingan ng isang malapit na kaalyado ng mga Duterte, si MJ Mandihar sa balita. Ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Hindi na napigilang magmura ni former National Youth Commission Chairman Ronald Cardema matapos basahin ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa PDP-HQ sa Maynila, isa-isang pinasunungalingan ni Cardema ang affidavit ni Madriaga. Sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Si Madriaga, na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig sa kasong kidnapping, ay inuugnay si VP Sara na tumanggap umano ng pondo mula sa Pogo Drug Lords. Batay sa mga report, si Madriaga umano ay lider ng isang notorious kidnap for ransom group. Pero sa kanyang affidavit, siya raw ay advisor ni former President Rodrigo Duterte at ni VP Sara sa usaping legal. In 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talaga sinungaling eh. Minaliit naman ni Cardema ang pagiging convener umano ni Madriaga ng grupong Easy Pilipinas o Inday Sara is my president. Base sa kanyang signed affidavit ay personal daw itong iniutos sa kanya ni VP Sara para paghandaan ang pagtakbong Pangulo. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang ya. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Isinumite na ng kampo ni Madriaga sa ombudsman ang notarized affidavit nito at nanawagan na aksyonan ang kanyang reklamo. Sa panig naman ni Cardema, tinanong niya ang pamilya Duterte at itinanggi na kilala ng mga ito si Madriaga, maging ng mga kilala niyang PSG na nagsilbi noon kay dating Pangulong Duterte. Samantala, may isang anggulo namang lumutang laban kay Madriaga. Sa kapareha sa press conference, ito ang pahayag ng unnamed source ni former Communications Undersecretary Lorraine Badoy sa loob ng BJMP. Sa kalupian si Madriaga, yung asset natin ang sinasabi, siya yung nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si Vice President. The Vice President knows this. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.
Sunshine News Blast. Mas magandang tanungin kung ano ang ginagawa ng pamahalaan hinggil sa ulat na nakapasok dito sa Pilipinas ang mga naging suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Sa panayam ng SMNI News sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindog Uy, dapat naman kasi anya ay na-detect na ito noong Nobyembre nang mamalagi sila sa Pilipinas. Lalo na ayon kay Malindog Uy na iniulat sa mga international media na nagkaroon naman ng military training ang dalawang suspect sa Mindanao. Sunshine News Blast. Anong ginagawa ngayon ng gobyerno para to look into this matter? Kasi it's one thing na nag-report ang CNN and other international media na ganito nga ang ginawa ng taong yan sa Pilipinas, nag-training siya and blah blah blah. Pero it's another thing for the government of BBM to actually verify and actually to respond to the issue. Kasi kahit wala na yung taong yan dyan, kahit ano pang nangyari sa kanya nung gumawa siya ng krimen at ng terrorist act sa Australia, still, the most important question for the Philippines is for this kind of people na hindi na ulit makapasok sa Pilipinas or kumbaga maiwasan ulit ang mga ganitong pangyayari. Ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy sa panayam ng SMNI News, binigyang diin naman ni Malindugoy na bagamat nakita sa passport ng dalawa na dumaan ito sa Davao City, hindi ibig sabihin na sa Davao City talaga ito mismo na malagi noong Nobyembre. Kung iisipin, may paliparan sa Davao City at maring dito lang ang naging flight ng dalawa. Sunshine News Blast. Hindi pinalampas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu ng terorismo noon sa kanyang termino. Ayon sa ekonomista si Cora Guidote sa panayam ng SMNI News, agad itong inatake ni FPRRD at binigyang solusyon. Sunshine News Gandang Blast. ginawa nun ni former President Duterte. Kasi napaka-popular niya nun, di ba? Yung political capital niya mataas. Ginamit niya kaagad yun. So maaga pa lang sa term niya, inatake na niya itong problemang ito tungkol sa mga terorista. Kaya nangyari yung sa Marawi Siege. Tapos marami siyang ginawa para i-address yung safety and security ng buong Pilipinas. Marami nagsabi, pati ako na-experience ko na nagkaroon talaga ng peace and order sa mga remote areas. Maski dito sa Quezon City, dati carnapping capital of the Philippines yun bago naging presidente si Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente siya, nawala yung ganung image ng Quezon City. Ayon pa kay Guidote, ang ikinaganda pa ay hindi lang terorismo ang binigyang solusyon ni FPRRD, kundi pati ang laganap na kalakalan ng illegal na droga sa bansa at marami pang iba. Sunshine News Hindi lang Blast. terorismo, pati yung drug problem, pati yung mga other crimes, no? Mga other heinous crimes like kidnapping, yun nga, yung carnapping, ganyan, na malaking nabawas talaga doon. Di naman natin pwedeng sabihin na nawala talaga kasi alam mo, kriminalidad, walang pinipiling administrasyon yan. Pero talagang naramdaman natin yung pagbaba ng kriminalidad nung previous administration. Tapos ngayon, dito sa current administration, medyo mararamdaman mo na parang mas maraming nangyayaring hindi ka nais-nais. Ang ekonomista si Cora Guidote sa panayam ng SMNI News, pahayag ito ni Guidote hinggil sa isyu kung saan namalagi sa Pilipinas noong Nobyembre ang dalawang suspects na nangyaring pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Sa ulat ng international media, tinatawag ang Pilipinas na hotspot ng terorismo at Islamic State ideology. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Time check, 11:45 in the morning. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sa ating pagpapatuloy, mayroon pang tatlong paraan upang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa na rito ang hatol ng Russia laban kay Karim Khan, ang prosecutor ng International Criminal Court. Ayon ito kay dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Tatlong Blast. pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng appeals chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng appeals chamber. Pangalawa, yung desisyon ng trial chamber na nagsasabi
na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers. Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction. Si Attorney Harry Roque sa panayam ng SM9 News mababatid na naglabas ang isang korte sa Moscow, Russia ng hato laban kay Khan at 8 iba pang judge ng ICC kaugnay ng pagsasampa nila ng kaso laban kay Russian President Vladimir Putin. Sanhin ng pagsasampa ng ICC ng kaso kay Putin ay ang umano'y mga krimen sa digmaan sa Ukraine. Partikular na ang umano'y illegal na pag-deport ng mga batang Ukrainian. Pinabulaanan ito ng Russia at ngayon nagbukas sila ng kasong kriminal laban kay Khan. Ayon sa Prosecutor's General's Office ng Russia, napatunayang nagkasala ang siyam na kinatawan ng ICC sa pag-uusig sa mga inosenteng tao, illegal na detensyon at tangkang karahasan laban sa mga taong may international na proteksyon. Hinatulan na ng Russian court si Khan ng 15 taong pagkakakulong na ipinatutupad kapag siya ay na-extradite sa Russia. Ang iba naman judge na kasama ni Khan ay nahatulan ng 3 hanggang 15 taon. Lahat ng siyam na judge ay isinama na rin sa International Wanted List. Ibig sabihin, kung makukulong ang prosecutor at iba pang judge ng ICC, ay magsasara na ito. Samantala, maliban sa hatol ng Russia laban kay Khan, ay pinutol na rin ng mga bangko, credit card companies at tech giants ang kanilang serbisyo sa mga hukom at piskal ng ICC. Bunsod dito ng mga parusang ipinataw ni US President Donald Trump kaugnay ng mga tanging mga bansa lang na walang kalaban-laban ang napapakialaman ng International Criminal Court. Ayon ito sa philosophy professor na si Dr. Christopher Ryan Maboloc sa panayam ng SM9 News. Halimbawa na nga rito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa kanilang detention facility sa The Hague, Netherlands. Sunshine News Blast. This is precisely the problem and the issue. If they can only punish in that respect those leaders who do not have the means to in any way influence the outcomes of these big global events, how can they assert claim na meron silang moral ascendancy to try leaders such as Patay sa drug war campaign ni FPRRD, mas marami pa ang nasawi sa digmaan sa pagitan ng Gaza at Israel sa ilalim ng pamumuno ni Netanyahu. Maging sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay mas marami ring nasawi sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Sunshine News in fact, kung Blast. titingnan mo, Netanyahu, allegedly, well, what is happening in Gaza has caused the death to more than 60,000 people, more than half of them children and women. If you come to think of Russia, yet the ICC feels that it is for the world, when in fact, it only chooses those countries in terms of implementing the type of justice that it wants to impose. Ang philosophy professor na si Dr. Christopher Ryan Maboloc sa panayam ng SM9 News. Dahil dito, sinabi ni Maboloc, makikitang wala talagang silbi at wala na rin kredibilidad ang ICC. Sunshine News Blast. Kumpirmado nga ang patay na si Maria Catalina Cabral, ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways. Ito'y matapos matagpuan sa tabi ng Bued River sa Cannon Road, Barangay Camp 4, Tuwa, Benguet. Ayon sa pulisya, huling nakita si Cabral sa Cannon Road alas 3 ng hapon nitong Huwebes, December 18, 2025, matapos niyang hilingin sa kanyang driver na ibaba siya sa lugar. Pagdating ng alas 5 ng hapon, bumalik ang driver sa lugar, ngunit hindi na niya nakita si Cabral. Sinubukan niya munang hanapin ang dating DPWH Undersecretary, ngunit alas 7 na ng gabi ay hindi pa nito matunton kaya humingi na siya ng tulong sa mga otoridad. Kalaunan alas 8 ng gabi ay natagpuan ng biktima 20 hanggang 30 metro sa ibaba ng highway sa tabi ng ilog, walang malay at hindi tumutugon. Kinumpirma naman ng Tuba Municipal Station, isang municipal doctor nila ang nagdeklara ng pagkamatay ni Cabral. Sinabi ng local police na maaring namatay si Cabral matapos mahulog. Si Cabral ay nag-resign sa DPWH sa gitna ng investigasyon kaugnay ng flood control anomaly. Noong December 11 ay sinabi pa ng Independent Commission for Infrastructure na iimbitahan nila si Cabral bilang resource person. Sunshine News Blast. Inatasan naman sa kaugnay na balita, inatasan ng Office of the Ombudsman ng mga otoridad sa Benguet na kunin at pangalagaan ang lahat ng gadgets ni Catalina Cabral. Ito ay matapos matagpo ang patay sa nabanggit na lugar. Si Cabral nga ay dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways.
Vice. Nagbitiw siya sa pwesto sa gitna ng investigasyon hinggil sa flood control. Si Cabral ay isa sa mga pangunahing personalidad na iniuugnay sa umano'y kickback scheme sa iskandalo ng katiwalaan ng flood control project. Sunshine News Blast. Humiling naman ang Commission on Audit ng isang investigasyon mula sa Independent Commission for Infrastructure. Kaugnay ito sa 4 na unay ghost flood control project sa Bulacan na nagkakalaga ng mahigit 330 million pesos. Ang mga proyekto ay ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Calero, Malolos City, Riverbank Protection Structure sa Barangay Malis, Bayan ng Giginto, Flood Mitigation Structure sa Barangay Bulusan, Bayan ng Kalumpit, at Riverbank Protection Structure sa Barangay Namayan, Malolos City, Bulacan. Batay sa datos ng DPWH, iniulat na natapos ang proyekto sa Barangay Calero noong April 19, 2024 o 2 buwan lamang matapos simula ng February 7, 2024. Ang Riverbank Protection Structure naman sa Barangay Malis ay sinimulan din noong February 7, 2024 at iniulat na natapos noong September 19, 2024. Ang proyekto sa Barangay Bulusan ay sinimula noong February 13, 2023 at iniulat na natapos noong July 3, 2023. Ganito rin ang mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng proyekto sa Barangay Namayan. Ang 4 naman na proyekto ay pinatupad ng Bulacan 1st District Engineering Office na nag-award ng mga kontrata sa Wawaw Builders. Kaugnay nito ay nasa 16 na individual ang pinasasagot ng COA. Hinggil dito kasama na sina Henry Alcantara na dating District Engineer, Bryce Hernandez na dating Assistant District Engineer, Ernesto Galang dating Hepe ng Planning and Design Section, at JP Mendoza na dating Hepe ng Construction Section o OIC Assistant District Engineer. Sunshine News Blast. Magsasagawa ang Department of Public Works and Highways ng isang malawakang recruitment sa mga universidad at kolehiyo sa buong bansa. Bilang bahagi ito ng pagsisikap ng ahensya na makabangon mula sa flood control anomaly na labis na nakasira sa kanilang imahe. Magsisimula ang recruitment sa Enero ng susunod na taon upang punan na humigit kumulang 2,000 bakanting posisyon sa DPWH, kabilang ang mga profesional tulad ng accountants at engineers. Personal na iikot sa mga paaralan at pagsasagawa ng career talks ang kalihim ng DPWH kasama mga batang opisyal ng ahensya upang mas mahikayat ang mga estudyante na pumasok sa ahensya. Ilan sa mga paaralan na bibisitahin ay ang University of the Philippines, De La Salle University, at University of Santo Tomas. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Mahigit 1,000 sibilyan na napatay ng sakupin ng paramilitary group sa Sudan ng isang evacuation camp sa Darfur noong Abril. Ayon sa ulat ng United Nations Human Rights Office ng Huwebes, December 18, 2025, halos 1/4 sa mga biktima ang mga binitay. May iba rin na ginahasa at pinahirapan. Batay sa ulat ng United Nations, ilang buwan bago ang pag-atake noong April 11 hanggang 13, hinarang na ng Rapid Support Forces ang pagpasok ng pagkain at mga supply sa Zamzam Camp sa Darfur na may halos 250,000 tao. Ang pag-atake noong Abril ay nagsilbi ring paunang yugto kaugnay sa sumunod na pag-atake ng grupo sa Al-Fashir noong huling bahagi ng Oktubre. Sports News Blast. Umabot na sa 226 ang nahakot ang medalya ng Pilipinas sa SEA Games 2025 as of December 19 ngayong araw. Sa naturang bilang, 126 ay bronze habang 50 ang silver. 41 naman na nakuha ng Pilipinas na gold. Ang SEA Games 2025 ay nag-umpisa noong December 9 at magtatapos sa December 20. Showbiz News Blast. Inihayag naman ng Billboard ang mga K-pop tour na may pinakamalaking kinita para sa touring year 2024-2025. Ayon sa Billboard, sa clown ng listahang ito ang mga K-pop tour na ginanap mula October 1, 2024 hanggang September 30, 2025. Nangunguna rito ang Stray Kids para sa kanilang Dominate Tour na may kabuuang kita na $185.7 million. 17 para sa kanilang Right Here Tour na may kabuuang kita na $142.4 million. J-Hope para sa kanyang Hope on the Stage Tour na may kabuuang $79.9 million. And Hypen para sa kanilang Walk the Line Tour na may kabuuang kita na $76.1 million. ATEEZ para sa kanilang In Your Fantasy Tour na may kabuuang kita na $70 million. Tomorrow by Together o T by T para sa kanilang Act
Tomorrow Tour na may kabuuang kita na $64.3 million. Jean para sa kanyang Runs of Jean EP Tour na may kabuuang kita na $46.1 million. Laser of Fame para sa kanilang Easy Crazy Hot Tour na may kabuuang kita na $34.1 million. G-Dragon para sa kanyang Ubamensch Tour na may kabuuang kita na $27.1 million. At ESPA o Top 10 para sa kanilang Sync Parallel Line Tour na may kabuuang kita na $18 million. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama.